Nakakausap na po natin si Miss Marisa Betsaida, Advocacy Committee Chairperson ng SEAP-NCR o yun pong Catholic Educational Association of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Miss Marisa. Good morning, ma'am. Naku, walang audio si ma'am. Baka kailangang i-check muna natin yung audio. Kasi mga kapatid, ito nga po yung pag-uusapan natin, yung tungkol po sa February 25 EDSA anniversary. Nandiyan na ba si Ma'am Marisa? Miss Marisa, good morning. Ayan. Eto po, kasi pag-uusapan natin yung February 25 na EDSA anniversary na alam naman po natin na before, dinedeklara po talaga yan na holiday at walang pasok. But this time, ito po ay nakalagay sa proklamasyon ng Malacanang na ito ay isang working holiday. So, ang iba po doon sa ating mga paaralan, yung, especially yung mga Catholic schools, nananawagan para nga po ipagpatuloy yung paggunita dito po sa ginawang EDSA Revolution noong 1986 dahil of course mahalagang bahagi po ito ng ating kasaysayan. Ayan, subukan na uli natin si Miss Marisa. Ma'am Marisa, naririnig niyo na po ba ako? Good morning. Yes, ma'am. Good morning po sa ating lahat. Una sa lahat, Ma'am Marisa, ano bang plano natin gawin sa February 25, sa Lunes? Ayan po, meron po tayong rekomendasyon na maging non-academical at non-working day ang Pebrero 25, no? February 25. Martes. Opo, Martes po ito ay para sa lahat po ito ng mga miyembro ng Catholic Educational Association of the Philippines National Capital Region. Ang SEAP-NCR po ay may humigit kumulang po na 190 po na miyembrong paaralan. Ito po ay mga Catholic schools sa buong NCR. And ano po yung response dito ng inyong mga miyembro? Ayun po, nais po nating i-ano po natin to, no? Mabigyan din po talaga ng SEAP-NCR yung mismong kahalagahan ng EDSA People Power Revolution at tiyakin na hindi ito makalimutan lalo na po ng ating mga kabataan. Batid nating lahat na sila po ang sektor na tagapagduktong ng bagong pag-asa ng bayan po natin. Kaya naman ang ating SEAP-NCR ay nagsisikap po muli na ito ay bigyan ng halaga at marapatin na abutin ang lahat po ng sektor mula po sa ating paaralan. So naniniwala po ang SEAP-NCR na sa pamagitan po ng pagdedeklara nito bilang non-academical at non-working day ay magkakaroon po ang mga estudyante at mga kawani, no, ng pagkakataong magnilay sa kahalagahan nito ng kasaysayan at makilahok mismo sa mga aktibidad ng paggunita po. Ano po ba ang tingin ninyo dito sa naging desisyon ng Malacanang na dati-dati naman nakakagawa tayo ng activities dahil nga non-working pero this time kasi idineklara as working holiday. Ano po bang tingin ninyo dito? Ano yun po ba, bagamat maaaring pong yung nagkakaroon po ng ganyang klase mga desisyon, subalit ating pong SEAP-NCR ay tumitindig po dun sa pagsasaayos ng mga sitwasyon ng ating lipunan. Kaya ang SEAP-NCR po ay naghahangad na bagamat maaaring mag-iba-iba po yung mga tiyak na aktibidad sa bawat paaralan, subalit ay patuloy na hinikayat ng SEAP-NCR ang kanilang mga miyembro na patuloy na mag-organisa ng mga aktibidad na gumugunita sa EDSA People's Power Revolution. At ito po ay napakahalaga sa ating lahat sapagkat dito tayo bumabalik dun sa mga maayos na kultura ng paghahangad na magkaroon po tayo ng pagsisikap na maglingkod sa ating bayan. So sa ano pong ito, sa pagkakataong pong ito, ang mga programa po ng paggunita ay kabilang dito yung mga talakayan, lektura at diskusyon tungkol sa Revolusyong EDSA, mga sanhi nito at ang epekto nito sa kasaysayan ng Pilipinas. At syempre, meron din po tayong bahagi ng mga aktibidad ng pagmumuni-muni. Kailangan po natin yan. Maaari pong magsagawa ang mga paaralan ng mga aktibidad na humihikayat sa mga estudyante at kawani na magnilay sa mga values ng katapangan, pagkamakabayan at demokrasya na ipinakita noong Revolusyong EDSA. At ako po ay isang kabataang EDSA. Nakaranasan ko po ang
ang pangyayari sa panahon ng EDSA 1 po. At Mm-mm. sa aking paginilay po ay ang katapangan po ay magsisimula sa pagiging matapat na tao. Ang pagkamakabayan ay magsisimula sa kagandahang loob. Ang demokrasya ay kailangan magsisimula sa integridad natin sa bawat isa. At kung mangyayari lamang po ito ay tayo pong lahat ay patuloy na magiging magpagkumbaba. Kaya po ang pagsisikap po ng CEP-NCR ay isang halimbawa po ng pagpapakumbaba na nais na maglingkod sa lahat po ng mga organisasyon na maaring iugnay at kunin o sabihin natin i-reach out pa mismo ng CEP-NCR. At ito po ay ang bahagi po ng aming pagtugon mula pa noong 2014. Ito po ay ang paginilay sa ikapitong utos ng Diyos, huwag kang magnakaw, na makita po natin sa Exodo 20 verse 15 po. Mm-mm. Kaya naman po, sana po sa ating pakikilahok po nito ay magkaroon po ng kaganapan po talaga. Hinihikayat din po ng CEP-NCR ang kanilang mga miyembro na makilahok sa mga pampublikong kaganapan na gumugunita sa Revolusyong EDSA, tulad ng pagtitipon sa People Power Monument. Ito po ay pangkasalukuyang pong isinasaayos at inoorganisang mabuti at expected na meron pong ganitong klaseng mga kaganapan po sa People Power Monument po natin. Salamat po, ma'am. Opo, Ma'am Marisa, anong oras po kaya Yes po. anong oras po kaya itong mga activities po ninyo at paano po ang koordinasyon po dito sa kinauukulan? Okay po. So yung yung darating po doon sa People Power Monument, ito po ay pinagsama-sama na po ng mga organisasyon ng clergy at ng ating mga sabihin natin iba't ibang sektor ng organisasyon na may pare-parehong tunguhin na patungo tayo sa good governance po. Magkakaroon po ng pagtitipon sa EDSA Shrine, tapos po ay makakapaglakad naman po patungo po doon sa People, sabihin natin yung People Power Monument po. At mula po doon ay magkakaroon po ito ng pagtatanghal din at mga pag-uusap. At sa huling bahagi po ay muling babalik po sa EDSA Shrine para po ay magkaroon po ng misa po. Oo. So ito po ay para po doon sa mga nagnanais na tumugon po dito. Yes, ma'am, Ito naman po ay ang bukas tanong ko naman po, po. ma'am, anong oras po ito, ma'am? Ay opo, alauna po, maglalakad na rin po patungo po doon. Alauna po ng hapon ang simula. Sino-sino pong ating inaasahan dito? Meron ho ba dito mga estudyante rin po nalalahok, ma'am? May mga po tayo, may mga miyembro po tayo ng CEAP na nakapalo po sa organisasyon din po na kung saan ay sila po ay nagsasaayos po doon ng mga kanilang mga gawain. Nabanggit ko nga po sa inyo po ay ang ating pong mga miyembro po ay meron po silang mga iba-iba na mga pamamaraan po upang ito pong ang paggunita po ng ating EDSA Revolution po ay magkaroon po ng pangunahin na pagmumulat po para sa bagong panahon Yes, po. ma'am. Yes, ma'am. We understand and we got the message. Ang tanong ko lang po, ma'am, Yes is that po. kasi nga po ito po ay paaralan, ano ho? At kaya nga po ang kabuluhan nito kaninyo lalo na sa kaisipan po ng ating mga kabataan. So to answer Yes po. again, ma'am, my question po, may mga estudyante Yes po. pong lalahok, ma'am, dito kasi nga po wala kayong klase. Meron ho ba mga estudyante? Ano ho mga level kaya ito? Ano po ito, nasa ang decision po sa kasi nirekomenda po ng February 25 bilang non-academic at non-working day ay ginawa po dahil naniniwalang CEP-NCR na mahalaga na panatiling mabuhay ang D1S People's Power Revolution. Ito po tumutulay sa tama at banal na pagboto ng ating mga leader. Gawing basihan po natin ito sa D1 ng EDSA People Power Revolution. So ang kasaysayan ay nag-iiwan sa atin ng aral upang muling damahin ang emosyon, ngunit itaas lagi sa isip upang maging bunga at tamang desisyon tungo sa pagkilos po. So paulit-ulit hanggang maging bahagi na ito ng pagbabago at panibagong kultura ng bagong panahon. Ito po yung partikular na nais natin na ipaunawa, ipaalam po, lalo na po doon sa mga kabataan po natin. Yes, ma'am. So, hindi niyo ho ko masagot po, ma'am, kung meron ho bang mga estudyante na mismong lalahok dito po sa ating marcha, pagtungo po sa EDSA Shrine at pagbalik po sa People Power Monument. Hindi po tayo nakakasiguro doon, ma'am, na meron po mga estudyante sa kolehiyo, for example, o sa high school na pupunta po dito.
Ay meron pong mga lalahok at nakadepende po ito doon sa Bawat eskwelahan. klase ng aktibidad po ng mga Okay. eskwelahan po. Okay, sige Ang po. mahalaga lang po dito, sir, ay binigyan po din po natin ng laya kung papaano ang Opo. advokasya ng bawat eskwelahan po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. O sige po. So, Thank you. muli po, ma'am, ito po'y isang araw lamang na aktibidad po para po sa mga miyembro ng SEAP. At ang SEAP po ba, ma'am, ay nationwide? Meron ho ba kayo ilang pong mga pagtitipon sa labas po ng Metro Manila? Ito lang po yung ating sa ngayon po ito lang po ang for SAFE NCR po itong pinapaliwanag ko po sa inyo po Okay. sa National Capital Region po. Okay, sige So, po. ang atin po dito ito po ay napaka-espesyal na araw, kaya inaasahan po natin na tiyakin na hindi makalimutan ang mga aral ng EDSA. Sapagkat ang Rebolusyong EDSA ay isang makabuluhang kaganapan sa design ng Pilipinas at naisang CFNCR na tiyakin na ang mga aral nito tungkol sa demokrasya, kalayaan, pagbabagong panlipunan may pasa sa susunod na henerasyon po. Ito po ang ating sisikap po natin. At bagkos pa rin na hikayatin ang aktibong pakikilahok sa paggulitan ng EDSA sa pamagitan po ng paggawa mo nito bilang non-academical at no-working day, nabibigyan po natin ang mga estudyante at kawani ng pagkakataong makilahok sa mga aktibidad na gumugunita sa Rebolusyong EDSA nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga gawain sa paaralan o trabaho. So sa madaling salita po ay may mga estudyante rin po tayo at may mga pamilya din po tayo na naiiwan sa kanya-kanyang bahay at ganoon din po kami mga kawani na kung ito po ay magiging non-working day nga naman ay bagkus makakagawa pa rin po ng paraan para po makapaglaho po dito. At ito po ay magpapakita ng pagkakaisa sa pagtataguyod po ng mga values ng demokrasya. Ito po yung sinisika po natin ngayon. So naniniwalang CFNCR na mahalaga na magpakita ng nagkakaisang paninindigan po talaga sa pagtataguyod ng mga values ng demokrasya na pinaglalaban ng Rebolusyong EDSA. Opo, sige So, po. yun po yung Sige po. ating Salamat natin. po. Salamat po na marami Thank you po po. sa inyo, sa inyo pong panahon, ma'am, na ibinigay po sa aming programa. Okay. At mabuhay po ang SEAP. Thank you.